Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequency sa 9.925 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng iba't ibang ayuda ng pamahalaan sa mga taga Nueva Vizcaya, kasabay ng pagbisita nito sa munisipalidad ng Bambang. Bahagi pa rin ang distribusyon ng tulong ng inisyatiba ng kasalukuyang administrasyon na pabilisin ang pagrecover ng mga lugar at individual na nasalanta ng bagyo. Ilan sa ayudang ipinamahagi ang food packs ng Department of Social, Welfare and Development o DSWD para sa 1,000 benepisyaryong apektado ng bagyong Pepito. Namigay rin ng DSWD ng 5,000 pisong cash aid sa mga benepisyaryo sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Nag-turnover din ang Pangulo ng financial assistance mula sa Office of the President o OP na nagkakahalaga ng 50 milyong piso para sa buong probinsya ng Nueva Vizcaya. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Opisyales, apo nga opisyales nga Nueva Vizcaya, kente dagiti beneficiaries nga ating nabibigyan kayo na magbigay tayo ngayon nga basit na tulong kagayon ken kakabsat nga tiga Vizcaya na imbag nga bigat yung amin. Andito po tayo ngayon para tignan, nag-inspection po kami kasama ni Governor at inikot namin, tinignan po namin yung mga damage at kung ano yung mga pangyayari. At nandito naman kami ngayon dito sa distribution center upang matiyak na maganda at sapat ang ating mga supply para ibibigay sa mga nangangailangan. At alam nyo po, ito na yung Pepito yung dumaan ay ang pang-anim na bagyo na dumaan sa Pilipinas sa wala pang 4 na linggo, 23 days. 23 days. Within 23 days, 6. Ang tawag namin sa series na bagyo na KLMNOP. Dahil nag-umpisa sa Christine, napatapos sa Pepito. At kaya naman, tinitiyak namin, kahit na maraming request para dito sa mga relief goods, tinitiyak ko, kausap ko nga si Secretary Rex Gatchalian na tiyakin na kahit papano, meron tayong sapat na maibibigay. Dahil yung ang report ni Secretary Rex, ang damaged homes daw, 500. So 500 ang damaged homes,
Ngayon, lahat ng mga nawalan ng bahay o hindi matirahan ng bahay ay kailangan nandito kung nasa evacuation center o kung nandun man sila sa mga bahay na matirahan ng kanilang mga kamag-anak at ng kanilang mga kaibigan, ay kailangan pa rin namin tulungan at mabigyan nitong food pack. Kaya importante na sapat ang aming supply, patuloy ang aming pag-produce nito. Dahil nga, inaalala ko lagi, sa dami ng dumaan na bagyo, sa dami ng mga naging biktima, ay nahirap naman, maubusan tayo dito. Kaya lahat ng ahensya ng gobyerno ay nandito upang tumulong. Nandito po, papakilala ko na rin sa inyo. At ito si Secretary Rex Gatchalian, siya yung unang nakarating dito, siya yung sa DSWD. At siya ang laging nauuna kapag meron na naman tayong nabalitaang bagyo, may mga area na tinamaan. Andito rin po para i-assess ang naging damage sa agrikultura. Nandito po ang DA Secretary, Department of Agriculture Secretary, Secretary Kiko Laurel. Andyan din po para i-assess, ganun din po. Nakita na po namin yung mga ibang damage dun sa mga flood control. At siya po ang gumagawa ngayon ng plano para paayos natin, para patibayin pa natin ng kung meron mang may sumunod pa na bagyo ay hindi na masisira ulit. Nandito po ang DPWH, Public Works and Highways Secretary, Secretary Manny Bunuan. Andito rin po, pero Secretary, dahil meron kaming ibang lakad mamaya, at andito po, tiga-atin din, ang Secretary ng Department of Agrarian Reform. Dahil mamimigay na naman ng titulo mamaya, ito si Secretary Conrado Estrella. Andito rin po ang ating DILG Secretary, dahil po lahat itong aming ginagawa, hindi namin kayang gawin kung national government lamang ang lumalakad. Lalo na mga first responder, puro mga local government units ang first responder. Kaya kung ano man ang gagawin namin sa bawat lugar, we always coordinate very closely with the local government. At alam naman natin, you are the first responders and you are the ones, kayo ang pinaka nakakaalam kung saan ang problema at kadalasan kung paano aayusin yung problema. Kaya napakahalaga ng ginaganap ng ating DILG Secretary, Secretary John Vic Remulla. Ang isa pang cabinet secretary na kasama natin ngayong araw ay nakakunot na yung noo dahil iniisip niya paano ibabalik ang kuryente sa lahat ng iba't ibang lugar. Alam naman natin, minamadali niya, ginagawa niya ang lahat para mabalik lahat ng ating mga serbisyo para sa taong bayan. Ang ating Department of Energy Secretary, Secretary Popolutilla. At ating marami pang iba't ibang ahensya ang kasama sa ating ginagawa. At dahil po, kung titingnan ninyo, hindi lang DSWD ang inaasahan namin. Hindi lang ang NDRMC para sa disaster response. Kami, ang aming ginagawa, tawag namin is whole of government approach. Yung buong pamahalaan. Hindi lamang isang departamento, hindi lamang 2 departamento, kundi ang buong pamahalaan ay nagtutulungan para makatulong para sa pagdala ng tulong para sa ating mga kababayan na nangangailangan na naging biktima dito sa mga disaster. Kaya po ay kung titignan po ninyo, marami pong galing sa iba't ibang ahensya at huwag po natin makakalimutan ang ating mga private sector na tumutulong. Ang private sector, yung mga negosyante po, lalo na yung mga malalaking negosyante, yung mga mayayaman, sa awa naman ng Diyos, ay sila ay tumutulong. Kaya pasalamatan din natin sila sa kanilang binibigay na tulong dahil nakikita naman natin ang malasakit nila at pagmamahal nila sa taong bayan. Kaya po, ito lahat ay pinagsasama-sama natin kasi ang aming gagawin ay mula ngayon, we will continue to distribute itong relief goods hanggang hindi na nangangailangan ang ating mga kababayan, ang mga tiga-Biskaya. So tuloy-tuloy yan
hanggat makabalik na kayo sa kayong tinitirahan at meron na kayong kaya na ninyong bumalik sa dati ninyong buhay. At hindi lang dito ay meron pa kaming cash na ibibigay na para sa mga nasiraan ng bahay at at yung mga nangangailangan. Dahil po ang nakita namin sa mga disaster response, siyempre ang una yung pagkain, yung tubig, lahat yan, yung mga supply na ganyan, yun ang dapat uunahin. Ngunit, habang pag dumaan ng mga isang linggo, wala pang isang linggo, bawat pamilya may sariling pangangailangan na hindi kasama sa food pack, hindi kasama sa medical kit, hindi kasama doon sa mga aming binibigay. Kaya magbibigay kami ng cash para doon sa mga naging biktima para meron silang gamitin para makabili kayo ng inyong mga pangangailangan. Sa agrikultura naman, sa ating mga magsasaka, ay titingnan na, ina-assess ngayon ng DA, ang Department of Agriculture, ina-assess ngayon nila kung ano yung maging damage. Ngayon, hihilingin namin sa local government kung gagawa tayo ng listahan ng mga magiging farmer beneficiaries dahil kailangan natin bigyan ng assistance. Ang assistance, meron tayong cash assistance para sa mga farmer, para sa mga magsasaka. Meron din tayong non-cash. Ibig sabihin, yung mga high-value crops na nasira, na nakita natin doon sa upstream ng tulay na pinakita ninyo sa akin kanina, maraming gulay galing dito. Kaya't nagtaasan na yung presyo. Kasi hindi pa naman naging shortage, pero in anticipation of a shortage, nagtaasan na yung presyo. Kaya't kailangan balikan natin kaagad yan. Ang maganda riyan, kompleto naman tayo. We will provide seedlings, we will provide fertilizer, we will provide all other inputs para naman makabalik kayo kaagad sa inyong ginagawa. At yan ang magiging trabaho ng Department of Agriculture. Sa ngayon, dahil early this week lang nangyari ito, panay pa rin ang assess namin. Yung mga numero namin, kung ilan yung bahay na nasira, ay baka aakyat pa yan. Yung listahan ng mga beneficiaries sa agriculture lalo, kailangan din patuloy ang ating assessment at siguro hindi tayo makugulat na dadami pa yan. So patuloy lang ang mga local offices naman ng ating mga agency, yan ang kanilang ginagawa ngayon, nag-a-assess at nag-coordinate sa local government para malaman nga natin kung sino yung mga nabiktima at sino yung mga nangangailangan ng tulong. So, hindi po kami titigil. Gagawin namin, hindi po mauubos ito. Huwag kayo mag-alala. Kahit na sunod-sunod yung bagyo, meron naman tayo, kagaya ng aking sinabi, meron naman tayong pagkukuhanan at tuloy-tuloy ang ating pag-produce nitong mga relief goods at tuloy-tuloy naman. Hanggat may request, ay tuloy-tuloy pa ang aming pagbigay. Yun lang po. At good luck po. Mabuti naman na kinalulungkot ko lang na ang pagbalik ko rito sa Biskaya, nakabalik na ilang beses, pero nakabalik na bilang Pangulo. Ngayon lang ako nakabalik, bagyo pa. Sabi ko, kagaya ng sinasabi ko sa lahat ng pinuntahan ko nitong dinaanan ng bagyo, sana naman sa susunod, ang punta ko rito mas masaya, medyo piyesta lang siguro, wag na yung bagyo. Maraming salamat. Diyos tignan na po. Naimbag nga bigot kami. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sumampa na sa halos 2 milyon ang naipaabot na tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng mga magkakasunod na bagyo mula sa bagyong Christine hanggang Super Typhoon Pipito. Sa pinakahuling tala ng DSWD, aabot na sa higit 1.4 na milyong pisong family food packs
ang ibinigay sa mga pamilyang apektado ng Bagyong Christine at Leon. Habang nasa higit 500,000 food packs na rin ang naipamahagi sa mga apektado ng Bagyong Marce, Nika, Ophel at pati ng Bagyong Pepito. Kabilang sa mga rehiyong may pinakamalaki ang nailaan sa Bicol Region, Cagayan Valley at Central Luzon na sunod-sunod na tinumbok ng bagyo. Una nang tiniyak ng DSWD ang tuloy-tuloy na replenishment ng food packs para sa mga biktima ng bagyo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Agriculture o DA magtatatag ng Consultative Council para sa reforma sa agri-sector. Balita mula kay Marian Bastasa. Isang consultative council ang target na itatag ng Department of Agriculture para mas epektibong tugunan ang mga isyong kinaharap ng sektor ng pagsasaka. Sa taunang pagpupulong ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated o PACAFI, sinabi ni Secretary Francisco Chulorel Jr. na ang mga konseho ay bubuin ng kinatawan mula sa DA, pribadong sektor, mga magsasaka at iba pang mahalagang stakeholders. Ayon pa sa kalihim, nais itong agad na maging operational ang konseho sa Enero ng susunod na taon at magkaroon ng buwanang pagpupulong. Inaasahan din magtutulungan ang council sa pagbuo ng mga polisiya na direktang tutugon sa mga suliranin ng sektor at magtataguyod ng modernisasyon sa agrikultura at pagpapaangat sa lokal na produksyon. Naniniwala ang Secretary Chulorel na sa tulong ng mga consultative council, mas mapapatatag ang sektor ng agrikultura sa bansa. Ito si Marian Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ika-25 bagong Pilipinas Serbisyo Fair, pangungunahan ni House Speaker Martin Romualdez. Si Melanie Valdez Reyes sa report. Pangungunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang ika-25th bagong Pilipinas Serbisyo Fair ngayong araw sa probinsya ng Samar. Inaasahang aabot sa 700 million pesos na halaga ng serbisyo at 60,000 beneficiaries ng cash aid ang ibabahagi sa mga taga-Samar sa Northwest Samar State University sa siyudad ng Calbayog. Ito ang magsisilbing final installment ng BPSF na flagship initiative ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ngayong taon. Layon ng BPSF na ilapit ang mga serbisyo at tulong ng gobyerno sa mga tao. Ayon kay Speaker Romualdez na siyang primary proponent ng BPSF, importante na maaabot ng programa ang mga pinakamahihirap na komunidad sa bansa. Inaasahang nasa Samar ngayon ang 62 national government agencies at 61 mga kongresista. Melanie Valdez Reyes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating nakalap ng mga national news. Samantala, narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 10 municipal police stations sa Mountain Province idineklarang drug-free workplaces at Bureau of Jail Management and Penology Mountain Province District Jail na natiling on track para sa renewal ng drug-free facility. Si Arlene Fagian sa report. Indeklara iti Philippine Drug Enforcement Agency dagiti sangapulo municipal police station iti probinsya iti Mountain Province akas drug-free workplaces iti kalkalpas nga Provincial Drug Abuse Council meeting iti Bontoc Mountain Province. Namuan iti deklarasyon kalpasan ang nagbaligi. Anang tungpal amin dagiti MPS iti parameter ani ikadang iti sidong iti Dangerous Drug Board Regulation number 13 series of 2018 karaman pa iti naisangkat na drug testing kanda dumapay. Mainaig iti daytoy drug-free workplaces sigon kani Bureau of Jail Management and Penology Senior Inspector Bartolome Tresmanyo, isagsagana mat iti BGMP iti barong aplikasyon da para mat iti drug-free jail controlled facility para iti person deprived of liberty one of PDLs. Insayangkat pa iti BGMP
iti fourth quarter joint Greyhound operation, advocacy campaign, iti anti-illegal drugs for PDLs, mental health program, drug dependency examination, therapeutic communication modality program, kan psycho-educational counseling program nga adan iti titulo katatagan, kalusugan at damayan ng komunidad. Manipod iti Bontok, Arlene Fagian para iti RP World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Arlene Fagian. Kalinga Provincial Peace and Order Council, Anti-Drug Abuse Council at iba pang stakeholders nakiisa sa kampanya laban sa iligal na droga. May ulat si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Nakikaisakin si Muporta dagiti opisyales ken miyembro iti Kalinga Provincial Peace and Order Council, Provincial Anti-Drug Abuse Council uno PPOC adak iti kampanya kontra iligal a droga, babaen iti panagpirmada iti campaign support pledge, kabayatan iti opisyal a launching iti Drug Abuse Prevention and Control Week iti Alawas iti M Hotel Tabuk City. Dahito ket indaulwan iti provincial government, babaen iti seremonya nga inorganisa iti PPOC. Sigon iti Provincial Information Office, iti panagpirmada iti miyembro ken stakeholders iti mangpanagnag iti maymay sa commitment ken obligasyon da alabanan iti panagusar ti illegal a droga. Dahito pa iti pakakitaan iti kinapateg ti panagkikinay sa ken collaborative efforts tapno masulbar dagiti karit iti probinsya mainaig iti illegal a droga. Kabayatan iti programa inalukoy ni Governor James Ituba dagiti amin ang nag-atendar nga agbalin ko mga ehemplo iti panangitag-ay iti drug-free a workplace ken komunidad. Kastamot anang ipaay iti Department of Interior and Local Government kuno DILG Kalinga iti message of support iti daytoy atarigagay iti probinsya. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumotong, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Amelia Bumatnong. Local Government Unit o LGU Bayambang kauna-unahang bayan na may Barangay Nutrition Support Group sa Ilocos Region. Si Sara Kayabyab ng RP Dagupan sa balita. In pamaatagay, lokal a gobyerno ay balay a Bayambang jadluya ga Pangasinan na walay nutrition support group daed amina 77 sakop ton barangay. Ya kauna-unaan na balay a awalaan na unyan programa ed interon Rehiyon 1. Sain abitlan kuranget getman napakasil tan naligliwa so mooksoya nutrisyon ed balang sinansakay jad komunidad. Urong ed saya dinauloan na sa Department of Health kaiba sa Municipal Nutrition Action Office so sa ginawa dan pantutongtong kaiba met so sari barangay kapitan, BHW, BNS tan aromniran grupon mangiya alibansa na saray programan panutrisyon. Inabang ed saraya so nanduruman aspeto ya implementasyon na sign programad nutrisyon na gobyerno manlapod panagplano anggad say pangiterya serbisyo ed sari ka barangay da. Pinantungtungan met so unungod say lay na universal healthcare, importante in papel na PhilHealth tan sari benepisyo to niya para ed sari miyembro. Family planning kaiba met so say pangibunog na inkamatebek unungod nutrisyon pianagamoran so maoksoy tan mabunigas yalaman na karaklan. Manlalapod Dagupan City, siya si Sara Kayabyab para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sara Kayabyab. Department of Information and Communications Technology o DICT Mimaropa, marami pang mga proyekto at programang ipatutupad sa katapusan ng 2024 hanggang 2025. Si Miriam Tejada Basig ng RP Palawan sa balita. Padayon nga bubutan ang Department of Information, Communications and Technology o DICT sa oring mga bulan ng 2024, andang mga programa at proyekto nga sigurado mapapakinabangan ng mga tao ikatatabang para mas mapakayad ang sambutang andang parangabuyan. Sigon ki DICT Mimaropa Director Emilio Delfin, may 50 sandapang connectivity project sa Mimaropa nga papartiyan anda sa 5 probinsyang sakop ang rehiyon o tig 10 kada isaradading dagon. Sa 2025 na ay matamas sandapang tatawa
Palawan, Katuparan, Kaparyaja, kabilang ang Wi-Fi connectivity para maabot labiran dengan mga maring mga lugar, nga arapan na abot ang komunikasyon ng mga telcos. Ingkon ni Director Delphine nga mas matamas ang dapang ipapabot nga mga pasilidad ig kakaimplementar nga programa ig pagpabot kinalaman sa pagtarabiangan ig partnership ang mga local government units animan iinganyo niya ra ang mga dagi na magpakitaan kananda. Sa dadi kuno makunta na ay matamarin andang atabangan nga mga individual sa Mimaropa nga agkatinir itrabaho ig makikitante nga denda sa makinalaman nga andang ingpabot katabi denda ang mga sertipiko nga digi. Sa dadi ay padayon ang pagpapabot nga kinalaman ang DICT Mimaropa pariyo ang cybersecurity awareness, digital jobs training, digital literacy training ig matamapa. Ag-alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, siya si Miriam Basig para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Miriam Tejada Basig. Malaki ang maitutulong ng assistance na matatanggap ng mga benepisyaryo ng lungsod sa isa sa gawang bagong Pilipinas Serbisyo Fair ayon sa alkalde ng Calbayog. Narito si Charmaine Perito ng RP Calbayog. Sa pakighimang raw sa Radyo Pilipinas Calbayog kan Alkalde Raymond Uy, dakoan may bubulig san assistance nga makakarawat san mga Calbayognon san pagbubuhaton nga bagong Pilipinas Serbisyo Fair BPSF labi nga ang syudad naka-eksperyensya pala sa epekto sa super typhoon. Iniya naging pahayag ni Alkalde Raymond Uy durante san gindumarang a konferensya kasumpay san bubuhaton nga serbisyo fair yan na nga adlaw Biyernes Nobyembre 22 tubto buwas Sabado Nobyembre 23. Kung mahihinumduman, ini ang pinakauna ka beses nga nakarecord ang syudad san pinakahitaas nga numero san mga evacuees nga umabot por menos 5,600 nga mga individual. Usa sa rason san paghitaas ang gindumara nga preemptive evacuation san mga residente san syudad san Calbayog resulta nga nalikyan ang posible nga mga injuries tungod san bagyo. Durante san panahon san bagyo, personal nga kumadto si Alkalde Uy sa mga coastal areas para magaghat sa mga residente nga kumadto sa mga evacuation centers ug iya ginkalipay nga makita nga maupay naging resulta sa preemptive evacuation ug naipakita ang kaandaman sa mga residente sa panahon san kalamidad. Pinaagi san BPSF ginlalauman nga matatagan dugang nga suporta ang mga residente. Ang serbisyo fair magpapaabot importante nga mga serbisyo sa gobyerno sugad sa mga serbisyo panlawas, katarungan caravan, social services ug iba pa. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Estudyante ng Northeastern Mindanao State University o NEMSU Tandag, top 3 sa katatapos lang ng midwifery licensure examination. Balita mula kay Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Mapasigarbuhon nga nakuha sa estudyante sa Northeastern Mindanao State University o NEMSO Tandag ang top 3 sa bago lamang nigawas nga resulta sa midwifery licensure examination niining bulan sa Nobyembre 2024. Si Carol Ann Antojado ang pinakaunang midwifery graduate sa maong universidad nga nakasulod sa top 3 sa maong examination. Tungod niini mapasigarbuhon ang NEMSO Tandag sa kalampusan ug kadungganan nga naangkon sa ilang estudyante. Apan dili lamang kana mismong si Surigao del Sur Governor Alexander Pimentel nagpalanog usab sa iyang dakong kalipay ug ang dungog nga nakuha sa lalawigan. Si Antojado usa ka lumulupyo sa barangay Mabahin, lungsod sa Cortes. Sumala pa sa NEMSO Tandag, padayon ang ilang tinguha nga adunay mga estudyante nga makakuha og mga kadungganan sa ilang napili nga kurso. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Nerissa Espinosa. School-based feeding program ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE BARM muling umarangkada sa Sulu. Narito ang ulat ni Eloisa Muhammad ng RP Holo. Tiyag na nasin Health and Nutrition Sections in Ministry of Basic, Higher and Technical Education at MBHT Sulu in paggatod si mga commodity hababaan sa school-based feeding program at SBFP amon siyak siyan si mga panayuran nila rin MBHT BARM. Bangdunon ka Noraida Pabilan, focus in SBFP rin Regional Office in MBHT, katuan nga ibu school children and sakop nila hamuna-muna bahagi sa SBFP para school year 2024-2025. Tima sinihang po nga ibu bang papagsibu ni Bansin na kaunan na sakop nila ni Pasug sin 5 tahon. Lamud ang mga commodity halaw man sin SBFP in iron fortified rice, munggo, cereal iban gatas. Maksud sambakan in nutrient deficiency ang mga bata. Bunal habyaon wala pa nila napapaon turin feeding program high school halaw sinang gatos kawhaan adlaw. Malagunay ni hikatabang agi pabilan hawat isab tumaas in attendance rate si mga kabataan. Dengha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Muhammad. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.